Sorry ass DJ. Yo, what is up mga kapulido? Share ko lang kung paano convert ng manual clutch itong ating XRM125 engine na 4 valves to 5cc. Share ko lang siya kung paano ko siya i-convert ng manual clutch. So, as you know, yung XRM kasi walang XRM na may clutch talaga. Ang XRM lagi po ay matic clutch. Yung pag pinindot mo yung cambio, napipindot yung clutch nun. Nag-o-open itong clutch lining niya. So, yun ang original na pagkakagawa ng XRM sa pamamagitan nito. So, kung magbubukas po kayo or gusto niyo mag-convert ng XRM 125 na or Wave 125 na clutch, actually, may nabibili naman sa Shopee na plug and play neto. Pero kasi pagkakatulad ko, mga hampas lupa lang, kaya ko namang gawin, gagawin ko na lang. Original pa rin yung takip. Yun nga, pakita ko lang kung paano ko ginawa itong aking clutch conversion na sariling gawa. Sa YouTube nagtry ako manood, wala akong nakita. So naisip kong gumawa ng sariling video. So yun po ang original. Kung mabubuksan nyo, nagawa ko na kasi, tapos na yan. Tinanggal ko lahat dahil po race use itong aking makina. Tanggal na lahat ang aking centrifugal clutch. Yan. Buo po yan. Buo yan na nakabuo dito. So, tinanggal ko na kasi lighten yan. Winelding ko ito at saka ito. Depende na lang kung gusto nyo or gawin nyo yung we-weldingin siya dito. Kadalasan, ito yung ginagawa. Pagkabuo pa po ito, pagkabuo pa yan, may weldingin nila dito. Ito kasi hiniwa ko na rin eh. Hiniwa na rin yan. Original yan is bilog. Hinahawakan itong clutch lining. Parang Mio. So, ang principle niyan, pag RPM yan, aangat yan, kakapit. Tapos meron din siyang clutch spring dito. Parang Mio talaga siya. Yan. So, yun, bilog po ito. Naka-mount dito, pareho sa Mio yan. Tapos pinutol ko na kasi kinuha ko na yung size nito. Baka sisipin ng iba, bakit di ko na lang tinanggal pwede naman. Hindi po siya pwede. Kasi meron pong supply ng langis yan sa loob. Pagka buo mong tinanggal ito, yung supply ng langis is tatakas. Hindi maglulubricate ang ating connecting pin bearing, crank pin bearing. So, importante po ito. Kung makikita nyo to pag nagbukas kayo niyan ay may dumi-dumi sa gilid. Yun yung naiipon na dumi galing sa langis. So, yun, lighten po yan. Nilighten ko na. Ito, dati yan nakamount doon sa likod. Dito. Ayan. Yan. Diyan yan nakamount. Tapos buo assembly yan. Tinanggal ko lahat para po masaya ako. So, yun nga, kailangan mag-connect ito at saka ito. Kaya ang ginawa ko, dito ako nag-welding. Yan, full weld dyan. Kailangan makapit yan. Ang ginagawa naman ng iba, wini-welding sa labas, dito. Papunta dun sa clutch plate. Or yung iba, nagwa-washer naman. Lalagyan nila ng alambre dito, parang alambre king, para maipit siya. Para maipit ito. Kailangan po kasi ma-disable itong primary clutch. Kailangan ma-disable, kailangan mag-connect sila. Kaya yan po yung sa akin, welding dyan. Para mag-lighten ito.
Maganda ka po kasi yung bigay. Pag natanggal to, napakabigat na ito. Daig pa na nag-lighten magneto. Pero naka-lighten magneto rin yan. Tapos tanggal starter bendix. Yun, tapos dito original pa rin naman. Ito pa rin. Hindi, medyo dito na lang yung medyo madugo. Basta ito lang naman yung importante dyan. Kailangan mag-connect lang sila. Next, proceed tayo dito sa kanyang crankcase cover. Ito yan. Simulan na natin dito. Nagpasok tayo ng una sana dito ko ilalagay kaso change plan. May naisip kami mas the best na paraan. Dito sana siya maghihila. So may naisip kami the best na paraan. Mas okay siya din eh. So nagbutas ako dito. Nilagyan ko ng thread. Tapos pinasok ko yung kable. Maghihigpit yan. Tapos bumili ako ng clutch arm ng TMX Irusi. Yan. Tapos itong dipstick medyo tinabas. Tapos ito na yung original to. Yan. Original yan. Tanggalin ko lang yung dipstick ha. Nakaharang eh. Wait lang. Yan. Nakatanggal na yung dipstick. Tapos ito pala pinort namin para makadaan siya ng maayos dito. Para walang sagabal, diba? So yan. Ganyan siya. Yan. So, kapag ginamitan niya ng clutch lever dito, pag ganito lang naman yung trabaho niyan, ihilahin niya, itutulak niya yung clutch. Yun. Pag tinulak niya, magre-release. Yan. Yan. So, ganyan lang po siya mga kapulido. So, ito naman kasi, kapag ito gumagalaw, umaangat. Pag hinila mo yung kable, aangat ito. Itutulak niya yung clutch housing o clutch release bearing. Kaya po siya umaangat kasi meron siyang 3 bulitas dyan na umaakyat dito. So, ang iisipin nyo lang, pag umikot ito, aakyat yung bulitas dito. So matutulak siya, 'di ba mga kapulida? So turo ko lang yung principle. Yan. May mga kanal kasi yan. So pag ginanyan mo yan, aabante yan. Tapos naman pag umabante yan, bali ganito siya niyan. Yan. Ayan, malayo siya oh. Dapat ito rin ma-consider nyo. Baka kasi sumayad siya dito. So, pag gumanyan yan, itutulak niya ng buo ito. Doon na magpapunction yung mga spring at bubuka yung mga clutch lining. So, sana po may natutunan ng iba. Mga nangangailangan ng video na to. Kung paano i-convert ng manual clutch ang isang XRM 125 Wave 125. Ito pala, winelding ko to dito, no? Original position din po yan. Nakaganyan yan talaga dyan. Lagay ko Tapos ito dito. Yan. Bali ito, dito nakasuot yan. Yan. O, yan. Ganyan lang siya. So, pag kinambyo mo kasi yan, pag kinambyo mo yan, pag pinrest mo yung cambio, halimbawa, padagdag, paabante, gaganyan din siya. Yan, gaganyan din siya. So, yan, nag-share lang po ako ng ibang bagay sa mga nangangailangan nito. Kung hindi nila kailangan, okay lang. At least, na-share ko ang aking ginawa. Salamat po sa panonood, mga kapulido. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod video. Paalam.